Hanggang ngayon, dinig ko pa rin ang iyak nila. Hindi yung iyak na may sugat sa katawan, kundi yung iyak na may sugat sa dangal. Ganito nagsimula ang isa sa mga pinakamasakit na kwento sa buong bayan ng Sitio Maluya. Isang kwentong tinabunan ng takot, ng tsismis, at ng kasinungalingan. Pero sa likod ng lahat ng iyon, may isang pamilyang wasak, isang batang iniwan ng mundo, at isang sumpang hindi namatay kahit matapos ang dugo. Ang kwentong to, hindi gawa-gawa. Hindi rin ito pantasya lang. Ito'y batay sa mga pangyayaring totoong nangyari, pero piniling ibaon sa katahimikan ng gabi. Hanggang ngayon, may mga tumatanggi pa ring pag-usapan. Pero kung ikaw ay may lakas ng loob, pakinggan mo. Dahil baka pagkatapos nito, hindi mo na ulit tingnan ang mga tahimik na pamilya sa baryo nyo sa parehong paraan. Ang pangalan niya ay Lino. 16 na taong gulang noon. Payat, maitim, laging nakayuko. Hindi siya sikat. Hindi siya malakas. Pero isa siyang mabuting anak. Sa kabila ng kahirapan, mas pinili niyang magbanat ng buto kaysa magnakaw. Wala silang kuryente. Ang nanay niya, si Aling Rosa, naglalako ng tinapa sa palengke. Ang tatay niya, si Mang Elias, tahimik, magalang, pero may kapansanan sa paa, pilay dahil sa aksidenteng hindi na nila naikwento kailanman. Simple lang buhay nila, pero sapat. Hanggang isang gabi may batang babae na nawala. Si Clarice, anak ng kapitan. Maganda, masayahin, pero may pagkasuplada. Isang araw lang siyang hindi umuwi, pero parang gumuho ang buong baryo. Lahat naghanap. Lahat nagturo. At ang tinurong may sala. Ang pamilyang ni Lino. Aswang yan, sigaw ng isa. Mabait daw. Bakit walang kaibigan niyang si Lino? Baka yan ang gumahasa kay Clarice. Ganon kabilis lumipad ang tsismis sa Sitio Maluya. At kahit walang ebidensya, kahit walang nakita, kahit wala silang narinig, ang hatol ay malinaw, aswang ang pamilya ni Lino. Isang gabi, habang walang buwan at ang hangin ay parang may dalang panaghoy, pinuntahan ng mga tao ang bahay nila Lino. Bitbit ang mga sulo, itak at galit. Pinagtulungan silang bastusin, busted ang pinto, hinila palabas si Mang Elias habang pilay na sumisigaw, hindi kami aswang. Ang nanay ni Lino, duguan ng makalabas. At si Lino, ang batang walang ibang kasalanan, kundi ang pagiging anak nila, ay tumakbo. Tumakbo siya sa masukal na bahagi ng kagubatan, doon sa may ilog na sinasabing may nilulunok na anino. 3 araw siyang nawawala. Nung bumalik siya, hindi na siya ang dating Lino. Tahimik pa rin siya, pero hindi na siya nanginginig sa takot. Hindi na siya umiiyak. May isang bagay sa mga mata niya, parang may alam siyang hindi dapat malaman ng sinuman. At nung gabi ng ika-7 araw matapos siyang mawala may tumili. Si Kapitan mismo. Natagpuan siya sa likod ng bahay nila, nakalugmok, walang malay, at may marka ng kamay sa leg, pero walang bakas ng sugat. Wala ring bakas ng kung sino ang gumawa. Bigla na lang natigil ang mga tsismis. Ang mga dating nag-aakusa, bigla na lang hindi na nagsasalita. At ang pamilya ni Lino, wala na. Winasak, pinatay ng galit ng mga hindi marunong umunawa. Pero heto ang tanong. Bakit, ilang buwan matapos ang insidente, isa-isa ring nawala ang mga taong unang nagsisigaw ng aswang? Bakit hanggang ngayon, sinasabi ng mga matatanda sa baryo, na kung dadaan ka sa bahay nila Lino, kahit abandonado na ito at giba na, may maririnig kang hikbi ng batang lalaking pilit pinapatunayan na inosente sila.
Bago nangyari ang lahat, may isa lang siyang kaibigan, si Benjo. Isang batang kapwa niya mahirap, pero masayahin, palabiro, at laging nasa tabi niya. Si Benjo lang ang nagtanggol kay Lino nung una. Hindi aswang yon. Tao yon. Mabait yon. Pero nung gabi ng pag-atake sa pamilya, hindi rin nakita si Benjo. Bigla rin siyang nawala sa eksena. Hanggang ngayon, di alam kung ano nang nangyari sa kanya. May mga nagsasabi, nakita raw si Benjo sa ilog, kausap si Lino, pero hindi gumagalaw. Parang rebulto. Parang estatwang walang buhay. Isang matandang albularyo mula sa kabilang baryo ang dumaan minsan. Tahimik siyang nagmasid, saka sinabi, may hindi kayong naintindihan. Hindi sila aswang. Pero mayon baka nga isa na talaga sa kanila. Ito ang kwento ng isang pamilyang biktima ng tsismis. Isang kwento ng isang batang lalaki na pinilit tumakbo mula sa galit ng bayan at bumalik na may dalang ganti. Isang kwento na nagpapaalala sa atin na minsan, ang tunay na halimaw ay hindi yung sinasabing aswang, kundi ang mga taong marunong lang manghusga, pero hindi marunong makinig. At kung akala mo tapos na ang lahat, may isa pang bahay sa Sitio Maluya na biglang nawala isang gabi, kasama ang buong pamilyang nakatira roon. Walang pinto. Walang bubong. Wala ni anino. At sa ilalim ng punong mangga kung saan laging naglalaro si Lino noon, may isang bagong ukit, isa-isa lang. Hanggang lahat ay makaalala. Hindi na muling naging normal ang buhay ni Lino pagkatapos ng gabing yon. Sa tuwing lumalakad siya sa kalsada ng Sitio Maluya, ramdam niya ang malamig na tingin ng mga tao, tingin ng pagdududa, takot, o tahimik na konsensya. Wala nang direktang nagsasalita sa kanya, pero bawat bulungan, bawat pagbaling ng tingin tuwing siya ay dumaraan, ay parang mga kutsilyong paulit-ulit na inuukit ang pangalan ng pamilya niya sa dulo ng pangungutya. Pero hindi na siya umiiyak. Sa araw, naglalakad siya sa kabubatan, tahimik, parang may hinahanap. Sa gabi, nakaupo lang siya sa harap ng giba nilang bahay, ang dating tahanan nila, ngayon ay halos abo na lang ng nakaraan. Doon siya laging nakatitig sa langit, tila may hinihintay, o baka may kinakausap. Walang may lakas ng loob na lapitan siya, maliban kay Aling Iska, isang matandang hilot na minsan na ring pinagbintangang mangkukulam noong kanyang kabataan. Siya lang ang may tapang na lumapit, dala ang isang bilaw ng kamote at niyog. Hindi kayo masama, mahinahon niyang sabi habang iniabot ang bilaw. Mas masama ang takot kaysa sa halimaw. Kasi ang takot, pinapapatay ang walang kasalanan. Tumingin lang si Lino. Hindi ngumiti. Hindi nagsalita. Pero tinanggap ang bilaw. At sa unang pagkakataon matapos ang ilang buwan, kumain siya. Isang gabi, habang nasa gubat, narinig niya ang kaluskos. Akala niya'y ang buhay lang o matsing. Pero paglingon niya, may isang lalaki, o hindi siya sigurado kung lalaki na, ang nakatayo sa lilim ng puno. Ang balat nito ay parang bato, ang mata ay kulay berde, at ang buhok ay parang alon ng tubig dagat. Hindi ito tao. Pero hindi rin ito halimaw. Lino, sambit ng nilalang. Malamig, parang tubig ang tinig nito. Matagal kitang hinintay. Napalunok si Lino. Hindi siya makagalaw. Sino ka? Ako si Alitaptap, tugon nito. Tagabantay ng hangganan ng tubig at lupa. Isa akong syokoy, ngunit hindi ako kaaway. Nandito ako para bigyan ka ng katotohanan. Hindi ka nilikha para tumakbo.
Nilukob ka ng takot, pero hindi ka binuo nito. Lumapit ito, at mula sa kanyang palad ay inilabas ang isang maliit na bagay, isang kabibe, kulay itim na may ginto sa gitna. Sa loob nito ay may liwanag na tila hindi galing sa araw o buwan. Ito ang kabibe ng alon, paliwanag ng Shokoy. Isang mutya na nagpapakita ng mga alaala, pati na rin ng mga lihim. Tiningnan ito ni Lino, parang ayaw hawakan. Bakit ako? Anong kinalaman ko sa lahat ng to? Dahil hindi lang galit ang bumabalot sa paligid mo. May gumigising na sigwa sa ilalim ng lupa. Ang aswang na nagdadala ng kamalasan sa Sitio Maluya ay hindi nagsimula sa pamilya mo. Siya ang tunay na halimaw, isang nilalang na tinatawag na Karingal, anak ng kadiliman, at tagapagdala ng sumpa sa mga pusong puno ng galit. Napakunot ang noo ni Lino. Karingal. Bago pa man dumating ang mga Kastila, siya na ang tinatakbuhan ng mga ninuno mo. Pero hindi siya maaaring mapasok kung walang magbubukas ng pinto, at ang pinto ay galit. Sumpa. At sismis. Nanlamig si Lino. Naalala niya ang mga sigaw, ang pag-aalipusta, ang mga mukha ng mga taong minsang kakilala niya na naging kasangkapan sa pagkasira ng kanyang pamilya. Ibig mong sabihin sila ang nagpakawala sa halimaw. Hindi nila alam. Pero, sagot ni Alitaptap. At ngayon, ikaw lang ang may dugo ng huling tagapagbantay, ang huling tagapagsara ng Karingal. Pero hindi mo ito magagawa kung puno ka pa rin ng galit. Nanahimik si Lino. Ang kabibe ay unti-unting kumikislap sa kanyang kamay. Sa loob nito, nakita niya ang imahe ng kanyang ina, si Aling Rosa, na tumatawa habang nagluluto ng tinapa. Isang alaala ng simpleng kasiyahan, ng payapang tahanan. Pero maya-maya ay napalitan ito ng sigaw, ng sunog, ng luha. Gustong isara ni Lino ang kabibe, pero hindi niya magawa. Ano nung gusto mong gawin ko? Tanong niya, mabigat ang boses. Harapin ang Karingal. Pero hindi lang sa pamamagitan ng lakas. Kailangan mo munang alalahanin kung sino ka. Magtiwala ka sa sarili mong dugo, hindi sa dugo ng galit. Mula noon, tuwing gabi, bumabalik si Lino sa gubat. Kasama si Alitaptap, tinuruan siyang bumasa ng mga tanda sa hangin, sa tubig, at sa lupa. Tinuruan siyang magsalita sa mga diwata ng paligid, mga espiritong dati niyang hindi pinapansin. Isang matandang albularyo rin ang dumalaw mula sa kabilang bundok, si Apo Kaloy, na tumulong sa kanyang pagkilala sa mga sinaunang dasal at proteksyon. Pero may bahagi kay Lino na pilit pa ring tumatanggi. Hindi ako bayani. Hindi ako tagapagligtas. Isa lang akong anak na nawala ang lahat, sabi niya minsan, habang pinapainom siya ni Alitaptap ng halamang mapait. Hindi mo kailangan maging bayani, tugon ng Shokoy. Kailangan mo lang piliin kung anong uri ng tao ka sa gitna ng kadiliman. Sa sitio, nagsisimula ng mapansin ng mga tao ang kakaibang simoy ng hangin. May mga hayop na nawawala. May mga aninong dumadaan kahit walang araw. Isang gabi, si Kapitan ay muling natagpo ang walang malay, may marka sa leeg, pero mas malalim ngayon. At sa kanyang kamay may papel. 3 salitang nakasulat, hindi pa tapos. At sa kabilang bahagi ng papel may guhit ng kabibe, sa mga sumunod na araw, kahit papatuloy ang lihim na pagsasanay ni Lino sa ilalim ng gabay ni Alitaptap at ni Apo Kaloy, mas lalo namang naging mabigat ang dalahin sa kanyang puso. Sa tuwing isinasara niya ang mata, hindi kababalaghan ang bumabalik sa alaala niya, kundi ang mga sigaw ng ina niya habang kinakaladkad palabas ng mga kapitbahay,
ang pilit na pagtayo ng kanyang ama kahit pilay. Ang katahimikan ng mga taong dati kakilala nila, at ang mukha ni Benjo, ang tanging kaibigan niyang hindi na niya muling nakita mula ng gabing iyon. Kung totoong kailangan ko silang iligtas, bulong niya sa sarili, habang hawak ang kabibe ng alon, bakit ako pa rin ang nag-iisa? Dumating ang isang gabi na mas malamig kaysa karaniwan. Tahimik ang gubat, pero ang katahimikan ay hindi mapayapa, parang may nagmamasid. Habang nag-ensayo ng panibagong orasyon na itinuro ni Apo Kaloy, biglang gumalaw ang mga dahon kahit walang hangin. Kumirot ang likod ni Lino, parang may matalim na matang dumadapo sa kanya mula sa kadiliman. Tao po, mahinang tawag ng isang tinig mula sa likod ng mga puno. Agad siyang tumigil. Sino yan? Isang matandang babae ang lumitaw, balot ng itim na alampay, at may mga mata na parang salamin, walang emosyon, walang liwanag. Lino, sabi nito, matagal ka naming hinihintay. Kami? Tanong ni Lino na paatras. Hawak niya agad ang mutya. Biglang gumalaw ang lupa. Mula sa paligid ng matanda, lumabas ang tatlong nilalang, anino na may mata, mga walang porma, puro usok ang katawan, pero may mga kamay na mahaba at nakakapit sa mga puno na tila nabubulok sa bawat hawak nila. Alitap-tap, sigaw ni Lino. Isang alon ng malamig na tubig ang sumabog mula sa likuran niya, tinamaan ang mga nilalang. Lumuha ng usok ang paligid. Pumasok sa eksena si Alitap-tap, galit ang mukha, at tinakpan si Lino gamit ang katawan niya. Mga alipin ng karingal, bulong niya. Hindi pa panahon. Umalis kayo. Ngunit hindi umatras ang matanda. Tumingin siya kay Lino, saka ngumiti ng mapait. Babalik kami. At sa susunod, kasama na sa amin ang alaala mo. Pagkatapos ay nawala sila sa usok, para bang nilamon ng mismong lupa. Kinabukasan, dumunggaw si Lino sa giba nilang bahay, sa sira-sirang silid kung saan dati siya natutulog. Doon niya nakita ang lumang kahon na metal, sunog ang gilid, may kalawang, pero buo. Binuksan niya ito at sa loob ay may natagpuan siyang lumang litrato ng kanyang ina, hawak ang isang sanggol, siya. Sa likod ng litrato, may sulat kamay, kung sakaling hindi mo na kami maalala, ito ang paalala, hindi tayo halimaw. Kahit kailan. Parang sinaksak ang puso ni Lino. Hindi niya napigilang mapaluha. Kahit gaano siya sanayin sa orasyon o mutya, kahit gaano katibay ang katawan niya sa pagsubok, hindi niya mabuo ang puso niyang basag. Gusto ko lang namang magkaroon ng buhay na tahimik, bulong niya kay Alitap-tap habang nasa gilid ng ilog. Hindi ko ginustong maging tagapagsara. Hindi ko ginustong maging galit. Alam ko, sagot ng Shokoy. Ngunit minsan, ang pinipilit iwasan ng puso, yon ang tinatawag ng kapalaran. E paano kung pagod na ako, tinig ni Lino ay basag. Paano kung gusto ko na lang mawala? Tahimik si Alitap-tap. Pagkatapos ay iniabot niya ang kabibe ng alon. Kahit ayaw mong tingnan, andito pa rin ang totoo. At may mga taong umaasa pa rin sa'yo, kahit di mo alam. Kasabay nito, dumating si Aling Iska, bitbit ang isang bata, babae, siguro'y 7 taong gulang. Halos di makalakad, nanginginig parang may lagnat. Nakita namin ito sa likod ng simbahan, sabi ni Aling Iska. Nagsusuka ng itim na tubig, at paulit-ulit sinasabi ang pangalan mo. Lumapit si Lino. Tiningnan ang bata. Sa pagitan ng halinghin nito, narinig niya ang bahagyang tinig. Lino, tulungan mo sila, siya ang pamangkin ng kapitan, dagdag ni Aling Iska.
Anak ng taong unang tumutol sa pamilya mo. Napatitig si Lino. Gusto niyang umalis. Gusto niyang sabihin hindi siya ang tamang tao. Pero ramdam niya sa dibdib ang pamilyar na kirot. Isa pa itong inosenteng nadamay. Nagdesisyon siyang ipahinga muna ang bata sa likod ng bahay ni Aling Iska, at habang ginagamot ito ng mga dahon at orasyon, may biglang sumulpot na sulat sa harap ng pintuan, parang lumipad lang. Isang pirasong papel na may sulat kamay. Magsimula na ang anino. Maghanda ka, Lino. Hindi lang alaala ang mawawala, pati kaluluwa. Kasunod nito, naramdaman nila ang panginginig ng lupa. Sa malayo, may humahagulhol, hindi tao, hindi hayop. Isa itong sigaw na tumatagos sa laman. At sa ilalim ng bahay ni Lino, may nagsimulang pumutok na ugat ng itim na kahoy, dahan-dahang gumagapang palabas. Ang gabi ay tila lumalalim pa sa dilim. Simula noong gabing yon, hindi na muling naging tahimik ang paligid ng Sitio Maluya. Araw-araw, may bagong ulat ng kabayo o baka na nawawala. May mga tanim na bigla na lang natutuyo kahit walang tagtuyot. At gabi-gabi, may mga alinggaw ng iyak mula sa kabubatan, hindi iyak ng sanggol, hindi iyak ng hayop kundi isang uri ng tinig na parang paghihingalo ng mundong matagal nang pinapatay ng dahan-dahan. Si Lino, kahit patuloy ang kanyang pagsasanay, ay hindi maitago ang pagod sa kanyang mga mata. Bawat paghinga niya ay may bigat, bawat dasal ay may alinlangan. Kahit hawak niya na ang kabibe ng alon, kahit tinuturuan siya ni Alitaptap at ni Apo Kaloy, may bahaging parang hindi pa rin siya buo. Parang may nawawalang piraso sa kanyang loob na kahit anong lakas, hindi mabubuo kung hindi niya ito harapin. Isang gabi, habang nasa gilid siya ng ilog at nag-ensayo ng bagong dasal panglaban sa dilim, dumating si Aling Iska. Bitbit niya ang maliit na lamparang may asul na apoy, isang sinaunang gamit sa pangontra raw sa masamang espiritu. Lino, mahinang tawag niya. Bukas, pupunta rito ang iba pang albularyo. Galing pa silang kabundukan ng Abra. Kailangan natin sila. Tumingin si Lino. Hindi pa rin ako handa. Walang handa sa gyerang hindi pinili, sagot ni Aling Iska. Pero mas malala ang hindi lumalaban. Napayuko si Lino. Tahimik. Ang kamay niyang may hawak sa kabibe ay bahagyang nanginginig. Kaninang madaling araw, dagdag ni Aling Iska, nakita ko ang multo ng nanay mo. Napatingin si Lino. Anong ibig mong sabihin? Sa may punong balete, lumitaw siya. Di ako sigurado kung kaluluwa o anino lang. Pero narinig ko ang sinabi niya, tahimik ang paligid. Pati ang mga kuliglig parang huminto. Sinabi niyang, bumalik ka sa puso mo. Doon ka magsimula. Napatitig si Lino sa ilog. Sa kabila ng lahat ng galit, takot, at paungulila ang puso niya ay hindi tuluyang naging bato. May kirot pa rin. At doon sa kirot, may natitirang bahagi ng kanyang ina, at ng katahimikang ninakaw sa kanila. Kinabukasan, nagsimula nang dumating ang mga tagapagtanggol. May isang albularyong babaeng may puting buhok at itim na mata, may isang lalaking mahilig sa tawa, pero pag bumigkas ng orasyon ay parang kumukulog ang paligid. At may batang tila 6 na taong gulang lang pero may mga mata na parang 1,000 taon na ang nakalipas. Pinuno ng mga mutya, palaspas, langis, at dasal ang paligid ng bahay ni Lino. Pero kahit gaano karami ang proteksyon, wala ni isa sa kanila ang nagpakita ng tunay na kumpiyansa. Lahat ay alam, ang kalaban nila ay hindi basta nilalang, ito ay kadilimang may sariling isip. Karinal.
Ang pangalan pa lang ay sapat na para manlamig ang balat ng kahit sinong bihasa sa panggamot at pangontra. Hindi natin siya mapapatay, sabi ng batang albularyo, si Iwi. Pero maaring muling maisara ang pinto ng kanyang paglabas. Kung kaya ng puso ng tagapagsara, dagdag ng matandang babae. Habang pinag-uusapan nila ang plano, si Lino naman ay tahimik lang sa isang tabi. Nakatingin sa kawalan habang pinipisil ang kabibe. Sa tuwing tinitingnan niya ang liwanag nito, parang may bahagi ng sarili niyang alaala ang bumabalik, mga sandaling hindi niya maalala sa sarili. Isang batang Lino na kinakausap ng isang matandang lalaki, isang ritual sa ilalim ng buwan, at isang halik sa noo ng kanyang ina, habang bulong nito ay, "Sana hindi mo na kailangang dalhin ang sumpang to." Biglang napatayo si Lino. "Hindi ako inihanda ng nanay ko para lumaban," bulong niya sa sarili. "Inihanda niya ako para kalimutan." Pero ngayon, wala na siyang pwedeng takasan. Sa sumunod na gabi, nagsimula ang mga palatandaan. Nawala ang buwan. Pati ang mga bituin, tila nilamon ng maitim na ulap. Umihip ang hangin, hindi malamig, kundi mainit, parang hininga ng nilalang na matagal nang nagmamasid mula sa ilalim ng mundo. Tumigil ang mga aso sa tahol. Ang mga pusa nagsipagtago. Ang mga ibon nagliparan palayo kahit gabi. Sa gitna ng katahimikan, isang tunog ang lumitaw mula sa malayo, isang mabagal na tunog ng mga hakbang pero hindi paa. Parang kalmot ng matutulis na kuko sa tuyong lupa. Lapit na siya, bulong ni Apo Kaloy. Lumalawak ang anino. Maya-maya, may narinig silang tili mula sa kabilang dulo ng sitio. Isang binatang nanggaling sa tabing ilog ang sumisigaw, "May nawala." Yung bata. Yung pamangkin ni Kapitan. Bigla na lang nawala sa loob ng kwarto. Dumating ang ama ng bata, luhaan, duguan ang kamay. Pinasok ng anino, hindi ko nakita, pero naramdaman ko. Parang may humila sa kanya palayo. Wala akong nagawa. Diyos ko, napakapit si Lino sa pader. Hindi dahil sa takot lang kundi dahil sa hiya. Dahil sa pagkabigo. Hindi ko siya naipagtanggol, mahina niyang sambit. "Huwag mong lunurin ang sarili mo sa isang pagkatalo," sabi ni Aling Iska. Dahil hindi pa ito ang wakas. Pero alam ni Lino, ang karingal ay hindi na basta umaaligid. Papasok na ito. Sa mundo, sa laman, sa puso ng mga tao. At kung hindi sila makakilos agad, baka wala nang matirang sitio maluya. Bumalik si Lino sa ilog. Lumuhod siya sa harap ng kabibe. "Kung totoo ang liwanag mo, ipakita mo sa akin kung paano pa ako makakalaban." At sa unang pagkakataon, ang kabibe ay bumuka at mula roon, lumabas ang boses ng kanyang ina. "Anak, hindi ka nag-iisa." Nang muling magsara ang kabibe matapos magsalita ang tinig ng ina ni Lino, nanatili siyang nakaluhod sa lupa, hindi gumagalaw. Sa mga mata niya, hindi na lang liwanag ang nakita, kundi isang piraso ng alaala na tila sinubukang itago ng panahon. Isang sagradong ritual sa gitna ng kabubatan. Ang kanyang ama, nakaluhod din, habang hawak-hawak si Lino na nooy 7 taong gulang lang. Sa paligid nila, may mga albularyo at diwata, nag-aalay ng dasal sa 4 na direksyon. Sa likod, ang kanyang ina, luhaan, nanginginig habang binibigkas ang mga salitang tila'y pangako at paglaya ng sabay. "Itinatago namin ang anino sa loob niya," bulong ng isa. Para kung sakali mang bumalik ang karingal, hindi niya ito agad matutuklasan. Nagising si Lino mula sa alaala na parang panaginip. Ang anino ay nasa kanya.
Hindi pa siya nakakatayo nang biglang dumating si Alitaptap, basang-basa, may sugat sa balikat. Halatang nanggaling sa isang sagupaan. Lino, hingal niya, may nangyari. Anong? Nakita ko si Iwi. Yung batang albularyo. Napayuko si Alitaptap, mahigpit ang hawak sa sugatang braso. Nandoon siya sa kuweba kausap ang isang nilalang. Hindi natin kakampi. Parang umikot ang mundo ni Lino. Impossible. Siya ang isa sa pinakamalakas sa atin. Hindi siya bata. Hindi siya tao. Isa siyang anino tagasunod ni Karingal. Mahina ang boses ni Alitaptap. At alam niya na sa iyo nakatago ang selyo, ang huling piraso ng kapangyarihang kailangan ng Karingal para makawala ng tuluyan. Bakit hindi mo agad sinabi? Galit na sigaw ni Lino. Kailangan kong makasiguro, sagot ni Alitaptap. At Lino, may mas malala pa akong nalaman. Tahimik ang paligid. Ang ilog ay tila huminto sa agos. Ang nanay mo siya ang naglapat ng selyo sa'yo. Pero hindi lang dahil gusto niyang iligtas ka. Ginamit niya ang sarili mong katawan bilang lalagyan dahil wala ng iba. At hindi na ituloy ni Alitaptap ang sasabihin. Napayuko siya. Pinilit niya si Apo Kaloy na tulungan siya. At ako, alam ko ang lahat. Parang sinaksak si Lino ng malamig na hangin. Alam mo ako ang... Hindi namin alam na babalik ang Karingal sa panahong ito. Akala namin sapat na ang dasal. Ang orasyon. Ang pagtakas niyo sa kabayanan. Pero hindi humina ang selyo, Lino. At habang lumalakas ka, lumalakas din ang bahagi ng Karingal sa loob mo. Hindi na nakaimik si Lino. Sa loob-loob niya nagsisigaw ang puso. Sa isip niya nagkakagulo ang mga tanong. Niloko ba siya ng lahat? Isang lalagyan lang ba siya? Hindi tagapagsara kundi sisidlan? Tao pa ba ako? Bulong niya. Mas tao ka pa sa lahat ng nilalang na lumalaban ngayon, sagot ni Alitaptap. Dahil kahit alam mong delikado, nananatili kang lumalaban. Hindi na napigilan ni Lino ang luha. Galit, sakit, takot, lahat naghalo sa dibdib niya. Nais niyang sumigaw. Nais niyang tumakbo. Pero nanatili siyang nakatayo. Dahil alam niya kung umalis siya ngayon, wala nang babalikan. Sa gabing yon, dumilim ng sobra ang langit. Pati ang mga punong dati tumatanggap ng liwanag ng buwan, tila yumuko sa bigat ng panahon. At sa gitna ng katahimikan, narinig nila ang unang palatandaan ng pagkawasak. Isang alulong, malalim, matagal, at puno ng dalamhati. Kasunod nito, ang mga ilawan sa paligid ng sitio ay sabay-sabay na napundi. Ang mga albularyo, sabay-sabay na tumayo, sabay-sabay na nagbukas ng orasyon. Ngunit sa hangin, may gumapang na lamig, hindi lang lamig ng panahon, kundi lamig na may kasamang puot. Magsisimula na, bulong ni Aling Iska, habang nanginginig ang kamay sa hawak niyang mutya. Tumakbo si Lino papasok ng bahay. Doon niya nakita si Apo Kaloy, nakahiga, maputla, may dugo sa labi. Bakit ngayon mo lang sinabi sakin? Tanong ni Lino, halos pasigaw. Mahina ang tinig ng matanda. Dahil anak, hindi mo kailangang malaman kung hindi mo pa kayang tanggapin. Ang kaalaman ay armas, pero isa ring lason kung hindi pa handang dalhin. Hindi niyo ako pinagkatiwalaan. Higit pa sa tiwala ang binigay namin, bulong ni Apo Kaloy, binigay namin ang huling pag-asa. Nagulat si Lino nang biglang tumayo si Apo Kaloy at inilapit ang kanyang palad sa dibdib ni Lino.
Bago pa man siya makapasok, kailangan nating buksan ang totoo mong kapangyarihan. Hindi ko iyan kailangan. Kailangan mo, sagot ng matanda, dahil kung hindi mo to tatanggapin ngayon, siya ang babangon sa katawan mo. At kapag nangyari yan lahat ng to, mawawala. Biglang yumanig ang lupa. Mula sa labas, sigawan. May mga liwanag na sumisiklab, at sa kalangitan, isang hugis ng dambuhalang anino ang unti-unting bumababa. Bumalik si Alitaptap. Wala na si Iwi. Nawala sa gubat parang tinunaw ng anino. Nanginig si Lino. Nagsisimula na siya. Sagot ni Alitaptap. At kung hindi mo pipiliin ang sarili mong liwanag, ikaw mismo ang magiging katawan niya. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Lino ang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib, parang may gumigising sa loob niya. Isang tinig na hindi kanya. Isang hiningang malamig. Isang aninong matagal ng tulog sa kanyang kaluluwa at ngayon, gustong gumising. Umalinggaw sa buong sitio Maluya ang dagundong ng lupa. Hindi ito lindol kundi ang mismong pagdating ng kadiliman. Mula sa kagubatan, unti-unting lumitaw ang anyo ng isang nilalang na higit pa sa bangungot, ang Karingal. Hindi siya basta aswang, hindi rin lamang multo. Isa siyang nilalang na isinumpa at pinalakas ng daang-daang taon ng galit, taksil at dugo. Ang katawan niya ay hugis tao, ngunit gawa sa usok, anino, at pira-pirasong laman ng mga nilalang na nalason ng kanyang kapangyarihan. Ang mga mata niya ay walang itim o puti, puro pulang apoy. Sa bawat hakbang, natutuyo ang damo. Sa bawat hininga, natitigatig ang hangin. Si Lino, ngayon ay nakatayo sa harap ng kanyang bahay, hawak ang kabibe ng alon, habang nanginginig ang buo niyang katawan. Sa dibdib niya, patuloy ang pagtibok ng dalawang puso, ang isa'y kanya, at ang isa'y tila galing sa isang mundo ng kadiliman. Naroon ang tinig na paulit-ulit na bumubulong. Hayaan mo akong lumabas, at wawakasan ko ang lahat. Hindi, bulong ni Lino sa sarili. Hindi kita kailangan. Sa likod niya, naroon sina Alitaptap, Aling Iska, at ang natitirang mga albularyo. Ngunit alam nilang si Lino na lang ang tunay na hadlang. Ang selyo, ang kabibe, at ang anino, lahat nasa kanya. Lumapit ang Karingal, hindi nagmamadali, parang alam niyang wala na silang takas. Nang makalapit na siya ng sapat, nagsalita siya, hindi sa bibig kundi sa isipan. Anak, bumalik ka na. Nanginig si Lino. Hindi mo ako ama. Ako ang bahagi mo. Ako ang itinago nila sa'yo. Ako ang katotohanang hindi nila kayang harapin. Huwag mo nang ipaglaban ang isang mundong isinuka kayo. Hindi, bulalas ni Lino. Kami ang isinuka mo dahil hindi mo kami kayang bilhin. Hindi mo kayang angkinin ang puso naming hindi kailanman lumimot sa liwanag. Biglang sumugod si Karingal. Isang hampas ng anino ang dumiretso kay Lino, isang bugso ng kadilimang may kasamang apoy. Ngunit bago ito tumama, umilaw ang kabibe. Isang asul na liwanag ang bumalot sa buong katawan ni Lino. Nag-etso ang isang matinis na tunog, tinig ng alon, tunog ng katubigan, ng alaala, at dasal. Sa isang iglap, nabuwal ang kadiliman. Ngunit hindi pa tapos. Biglang lumitaw si Iwi mula sa anino. Ang batang albularyo na dati kanilang kapanalig, ngayon may mata na kasing itim ng gabi, at tinig na walang edad. Siya ay akin na, sigaw ni Iwi, sabay bigkas ng isang makalumang orasyon. Lumipad ang mga bato, nagliwanag ang kalangitan, at sa isang kisap mata, nahulog si Alitaptap, tinamaan ng pulang saksak mula sa hangin.
Napasigaw si Lino. Alitap-tap. Hindi gumalaw ang katawan ng kanyang kaibigan. Sa sobrang sakit, muntik nang bitawan ni Lino ang kabibe. Muntik na siyang bumigay. Ngunit biglang umilaw muli ang kanyang dibdib, at sa gitna ng kanyang isip, muling nagsalita ang tinig ng kanyang ina. Kung pipiliin mong lumaban hindi para sa sarili mo, kundi para sa kanila, ikaw ay magiging kabuuan, hindi daluyan. Anak, huwag mo akong tularan, natakot ako. Pero ikaw ay liwanag na galing sa dilim. Napahikbi si Lino. Hindi sa takot, kundi sa bigat ng wakas na nararamdaman niyang dumarating. Tumayo siya. Tinignan ang dugo ang katawan ni Alitap-tap, at ang mukhang wala ng malay. Sa gitna ng luha at apoy, pinili niyang lumapit kay Iwi. Iwi, bulong niya. Kung natira pa ang kahit isang bahagi mo, pakinggan mo ako. Ngunit si Iwi ay wala na. Isa na siyang sisidlan ng kasamaan. At doon nagsimula ang huling labanan. Nagsalpukan ang liwanag at dilim. Lumipad ang mga orasyon, sumiklab ang apoy mula sa kabibe, at lumitaw ang anyo ng mga diwata at alon sa hangin, tinutulungan si Lino na panatilihin ang kabutihan sa kanyang puso. Ngunit sa gitna ng laban, isang matalim na anino ang tumama sa kanyang balikat. Napaluhod si Lino. Tumulo ang dugo, at sa pag-agos nito, nagsimulang matuklap ang selyo sa kanyang dibdib. Ito na, bulong ni Karingal. Buksan mo ako. Wala nang natira. Ngunit bago niya maramdaman ang huling pagbagsak, naramdaman niya ang kamay ni Alitap-tap, humawak, kahit mahina, kahit halos wala ng lakas. At sa kanyang palad, inabot ang huling mutya, isang maliit na bato na hugis puso. Sa'yo to galing kay nanay mo, bulong ni Alitap-tap. Huwag mo kaming iwan. Napahiyaw si Lino. Isang hiyaw na may halong puot, pangungulila, at pag-ibig. Hinawakan niya ang bato at sabay isinama sa kabibe. Isang bugso ng asul na liwanag ang sumabog mula sa kanyang katawan, liwanag na hindi lang mula sa tubig kundi mula sa puso ng isang anak na muling piniling maniwala. Tinamaan si Iwi at Karingal ng liwanag. Umalinggaw ang kanilang sigaw. Unti-unting natunaw ang anyo ni Karingal. Ang mga anino'y naging abo at ang langit unti-unting luminaw. Ngunit si Lino bumagsak. Tahimik. Walang imik. Tumakbo si Aling Iska, sumunod ang mga albularyo. Sa kanyang dibdib, patuloy na kumikislap ang kabibe. Buhay pa siya, mahina, pero buhay. At sa huling iglap bago siya mawala ng ulirat, narinig niya ang tinig ng kanyang ina, isang huling beses. Salamat, anak. Dahil sa iyo may pag-asa pa silang lahat. Sa langit, muling sumikat ang buwan. Ngunit sa gitna ng liwanag, isang aninong manipis ang naiwang nakatayo tahimik, at parang naghihintay. Makalipas ang ilang araw, unti-unting bumalik ang katahimikan sa Sitio Maluya. Wala na ang mga anino sa gubat, wala nang sigaw ng mga nilalang sa gabi. Ngunit sa bawat sulok ng lugar, nanatili ang bakas ng laban, sugatang mga puno, abo sa damuhan, at mga matang hindi na muling makakalimot. Si Lino ay nanatiling walang malay sa unang 3 araw matapos ang huling sagupaan. Pinaghalong kaba at pag-asa ang bumalot sa buong sitio, habang binabantayan siya ni Aling Iska, Alitap-tap, at ang mga natitirang albularyo. Sa bawat paghina niya, dama nila ang bigat ng sakripisyo. Hindi lang katawan ang napagod sa kanya, kundi pati kaluluwa. Sa loob niya, 2 ang nilabanan, ang halimaw sa labas, at ang mas mabagsik na halimaw sa loob.
Sa ika-4 na araw, nagising si Lino. Mahina, maputla, ngunit mulat. Lino, mahinang tawag ni Alitaptap, halos di makapaniwalang nagising na ang kaibigan. Nilapitan niya ito, nangingilid ang luha. Anong nangyari? Bulong ni Lino, pilit inaabot ang kabibe na ngayon ay nakalagay sa tabi ng banig. Wala na si Karingal, sagot ni Aling Iska mula sa sulok. At ikaw ang dahilan kung bakit may natira pa sa amin. Napahikbi si Lino. Hindi sa tuwa, kundi sa bigat ng lahat ng nawala. Tumitig siya kay Alitaptap. Akala ko patay ka na. Halos, sagot nito, sabay ngiti. Pero may bumalot sa katawan ko. Mainit, parang yakap. Siguro yon ang dasal ng nanay mo. Tumahimik ang paligid. Walang nagsalita ng matagal. At sa katahimikan, nagsimulang umagos ang mga tanong kay Lino. Si Iwi, tanong niya. Napayuko si Alitaptap. Wala na. Nang bumuho ang anyo ni Karingal, tinangay siya ng anino. Pero bago siya tuluyang nawala, may nakita akong luha sa mga mata niya. Parang bumalik siya saglit. Tumango si Lino. Baka sapat na yon. Sa mga sumunod na linggo, nagtulong-tulong ang mga taga-sityo sa pagpapanumbalik ng kaayusan. Nag-umpisang maghilom ang lupa. Nagbalik ang liwanag ng buwan, at ang mga gabi, unti-unti nang hindi nakakakaba. Ngunit hindi na rin bumalik sa dati ang lahat. Ang mga bata, mas maingat nang lumapit sa gubat. Ang matatanda, mas madalas nang nag-aalay ng dasal tuwing hapon. Ang kabibi ni Lino, ngayoy itinuturing na sagradong bagay, ngunit nanatiling nasa kanya. Hindi niya ito ibinaon, hindi niya ito itinago. Pinili niyang dalhin ito, hindi bilang sandata, kundi paalala. Isang gabi, habang nakaupo sa gilid ng ilog si Lino, tinanong siya ni Alitaptap, balak mo pa bang umalis sa sityo? Hindi ko alam, sagot ni Lino. Pero alam kong hindi ko na tinatakasan ang sarili ko. Natakot ako noon, dagdag ni Alitaptap. Akala ko mawawala ka sa amin. Pero sa huli ikaw pala yung dahilan kung bakit may natira sa atin. Napangiti si Lino. Hindi ako bayani. Isa lang akong anak na piniling tumayo kahit durog na. Nagkatahimikan muli. Hanggang sa nagsalita si Aling Iska mula sa likod nila. Ang totoong ganti, Lino, ay hindi sa pagpatay o pananakot. Ang totoong ganti ay sa pagpili mong hindi maging katulad nila. Tumango si Lino. Alam niyang tapos na ang digmaan, pero hindi pa tapos ang kanyang kwento. Marami pa siyang tanong. Marami pa siyang sugat na kailangang hilumin, hindi lang sa katawan kundi sa puso. Kinabukasan, naglakad siya mag-isa sa gubat. Doon sa lugar kung saan unang bumukas ang kabibe. Tahimik ang paligid. Pero sa loob niya may liwanag na ngayon. Hindi kasing liwanag ng araw, kundi liwanag ng isang apoy na dahan-dahang muling sinindihan. Lumuhod siya sa lupa. Ipinikit ang mga mata. At sa isip niya, muling narinig ang tinig ng kanyang ina. Anak, kahit saan ka makarating, dala mo ang dugo naming pinili ang liwanag. Dahil minsan, hindi sapat ang lakas. Hindi rin sapat ang galit. Ang tunay na laban ay nasa pagtanggap, sa pagbitaw sa galit na hindi nakakatulong, at sa paninindigan sa kabutihan, kahit pa lahat ng nasa paligid ay humihila sa iyo sa dilim. Pagbalik niya sa sityo, sinalubong siya ng mga bata, wala na ang takot sa mga mata nila. Lumapit ang isa at nagtanong, ikaw ba talaga ang anak ng aswang? Ngumiti si Lino, saka dahan-dahang umiling.
Ako ang anak ng inang piniling ipaglaban kami, kahit isinuko siya ng mundo. At sa huling pagkakataon, tumingin siya sa kalangitan. Wala nang anino. Wala nang apoy. Pero alam niyang darating muli ang dilim, sa ibang panahon, sa ibang mukha. Ngunit ngayon may liwanag na naghihintay. Dahil ang pinakamatinding ganti ay hindi ang pagbagsak ng kalaban, kundi ang pananatili mong hindi naging tulad nila. At sa katahimikan ng gabi, habang sumasayaw ang alon sa ilog at humahaplos ang hangin sa mga dahon, narinig ng kalikasan ang panata ng isang anak. Na kahit ang mundo'y magduda, mananatili siyang totoo at buo.